pwedeng mapag-uwi ang Pangulong Duterte sa next month. Kasi para natang wawasakin na po ng Amerika ang ICC sa next month. So kapag nawasak po ang ICC sa next month, alam nyo problemado po ngayon mga ka-reaction. Itong grupo ni Bangag kasi namumroblema sila ngayon, baka lilitaw na si Bato de la Rosa kasi hindi na nila kayang ipadala sa dahig. Anong gagawin nila ngayon? Alam nga naman sinabi na ng ICC, huwag kayong magipag-cooperate sa, sinabi ng Amerika na huwag magipag-cooperate sa ICC, magpapadala pa rin ng Pilipino doon para ikulong. Kaya takot na po itong si Bangag ngayon kasi You are safe now, my friend. Thank you so much, my friend. You are safe now, my friend. Thank you so much, my friend. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. problemado po ngayon mga ka-reaction. Itong grupo ni Bangag kasi namumroblema sila ngayon, baka lilitaw na si Bato de la Rosa kasi hindi na nila kayang ipadala sa dahig. Anong gagawin nila ngayon? Alam nga naman sinabi na ng ICC, huwag kayong magipag-cooperate sa, sinabi ng Amerika na huwag magipag-cooperate sa ICC, magpapadala pa rin ng Pilipino doon para ikulong. Kaya takot na po itong si Bangag ngayon kasi mga ka-reaction, wawasakin ng ICC ang, wawasakin ng US ang ICC, wawasakin ng US ang ICC next month. Pag umuwi ang Pangulong Duterte at malakas pa siya at pwede pa siyang tumakbo sa 2028 at inimpeach si Sara Duterte, baka tatakbo si President Duterte ng pagka-presidente at Vice President niya si Baste. Hypothetical lang po ito mga ka-reaction Ang sinasabi po natin dito mga ka-reaction, halimbawa, malakas pa si Pangulong Duterte at pwede pa siyang mag-decide, malakas pa siya, lumakas siya, inimpeach si Sara Duterte, lumabas si Pangulong Duterte sa kulungan bago mag-eleksyon. Anong gagawin ni Bangag? Sigurado, panalo si Pangulong Duterte. At kung ang busy niya ay si Baste, saan tatakbo? Sina Bangag. Ito ang problema Who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Hindi po kayo sagutin. Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po namin... sa reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya? Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste in January. Ililigaw po. 2024. Other yes. than... That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? Ayaw You said sagutin. you investigated Alam niya yung sagot. So mahaba na testimony niyo ni Alam niya yung sagot, ayaw sagutin. John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Ayaw sumagot. Well, again, Your Honor, diba? since wala kaming makuhang valid information, Hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Tama, ayaw Speaker sagutin. of the Ayaw House? sagutin. So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that. So, di ba? Judge Allen, kindly wind up. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. Oh, di ba? And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be
that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin. O, di ba? I don't know the Malinaw. Ayaw sagutin, ayaw sagutin. the mind of the Vice President. But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind. Oh, Based on the series of events, Your Honor, Yes, and based on her statement, and the series of events is nag-away sila ng administrasyon, and the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto 3 ang papatayin. ayaw po sagutin eh. Kaya walang kwenta yung si Lotok eh. Wala rin kwenta si Kalilong eh. Anyway, mga reaction, eto na. Eto na mga reaction. Pangulong Duterte, uuwi na. Huwag kayong mag-alala. Dahil wawasakin na po ang ICC. Alright, reaction. TVP, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ito po. Simulan po natin dito mga ka-reaction. Net satisfaction rating of top government official. Mga ka-reaction, ito yung SWS from June 20 to 29. So hindi pa po kasama dito ang July 1 onward. Kasi balita ko mga ka-reaction, itong si Bongbong Marcos ay negative 27% po mga ka-reaction. Ayan o, kung ako sa'yo Bongbong, mag-resign ka na eh. O, tignan mo, ayaw ka na ng taong bayan o. Ayan o, ayaw ka na ng taong bayan. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Pero pinipilit pa po ni Bongbong na umangat yan sa pamamagitan nito. Ito po. Sa pamamagitan nito, one time na hanggang 2,000 dagdag para sa mga benepisyo ng Porpis at walang gutom program, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong July 16. Ayan, kahapon yan. Pagkalabas po nito mga ka-reaction. Pagkalabas po niyan, kahapon, naglabas po siya ng bagong katarantaduhan. Ilan ba yung Porpis? At saka yung mga Porpis na yung mga Sara Duterte yan eh. Alam naman ng mga Porpis na yan, mga katarantaduhan lang ginagawa ni Bongbong Marcos eh. Pinapaikot-ikot lang niya mga mahihirap eh. Oh, pero ang karamihan o majority ng mga Pilipino ay ayaw ka na Bongbong. Dahil wala kang ginawang matino. Wala kang ginawang maayos sa bansa. Wala kang flagship project. Puro kuha ng pondo dito, kuha ng pondo doon, pagpapakulong sa mga kalaban, pagpapadala sa Pangulong Duterte sa dahig. Yan. Yan ang mga flagship project mo. Kaya naman, daus-dos ang simpatya ng taong bayan at patuloy na sinusuportahan si Sara Duterte kasi alam na nila ang mga Marcoses. Salot sa lipunan. Ayan, tignan mo. Ayan mga ka-reaction, lumabas po kayo sa kalsada. Takot po ang mga mamamayang Pilipinong lumabas ngayon. Takot. Kaliwaan, kabilaan, kanan, kaliwat, kanan, arap, baba, taas, baba, arap, likod. Talagang puro krimen. Wala na po tayong narinig sa social media. Kung hindi, sinaksak ito, binaril yun, ninakawan yan. Mga ka-reaction, minsan dinadaan po natin sa tawa at pag-joke-joke yung nangyayari sa ating bayan dahil ang presidente po ay isang napakalaking joke. Kung ako sa iyo, Bongbong, mag-resign ka na. Meron po tayong bagong balita, mga ka-reaction. Ito. Mga ka-reaction, Rubio vows to take apart the International Criminal Court brick by brick. Mga ka-reaction, winawasak na po ng United States ang ICC. Take note meron pong batas. Meron pong batas ang Amerika na kaya nilang kunin ang sino mang aarestuhin ng ICC na kababayan nila at mga allies nila. Mga ka-reaction, mga kababayan nila at mga allies nila. Kaya dito mga ka-reaction, nagkakaroon po ng Mga manateros. teka lang, meron po tayong pakikinggan kay Sir J. Guevara. Mga ka-reaction, ito. Meron pong isang video na kung saan nagsasabi na ang Amerika ay kaya po nilang kunin ang sino mang kaalyado nila o kababayan nila na inaresto ng ICC. Ito simpleng 1+1. Ultimo elementary, alam to. Negative 27 ka na. Baba na? Kakaya eh. Diba? Tapos yung paborito ng bayan. Yun ang pinanggigilan yung impeach.
Eh di wow. O, di ba? Baba na! Presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well- To make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo makita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. to, Mga ka-reaction, malapit na pong umuwi ang Pangulong Duterte, huwag po kayong mag-alala. Bakit kanyo? Kasi, sisasara na ang ICC. Sunod-sunod na naman ang karahasan na nangyayari dito sa Pilipinas. Ilang TNVS driver na ang nabibiktima ng mga masasamang loob at isang tanod ang nabaril habang umaawat sa isang gulo dito sa Metro Manila. Ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit hindi takot ang mga kriminal na ito at ang mga taong ito na gumawa ng karahasan sa kapwa nila? Nakatikim tayo ng isang pangulo na mag-isip pa lang nagagawa ng masama, matatakot ka na. Pero ngayon, halos free for all na ang manakit sa kapwa. Tapos sasabihin ninyo, si Duterte na naman ang nagturo nito. Mga animal kayo, kung hindi nyo kayang patakbuhin ang bansang ito, magsilayas na kayo dahil ang mga Pilipino sawang-sawa na sa pamumulitika at pagnanakaw ninyo. Sayang ang bayot! Grabe na po ang nangyayari sa ating bayan ngayon, mga ka-reaction. Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up.
So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Tuloy-tuloy lang ang laban. SP Cayetano, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Sir, kahit na absuelto na ang Secretary Vince Dizon, possible na ipasabina pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong. Kagaya po ng binabanggit ninyo, hindi siya totally off the hook na? Paano po? Well, teka muna, loaded yung question mo na hindi siya off the hook na eh. Dahil sir, pinagsama-sama mo kasi yung tanong mo eh. Inabsuelto siya. So kung ang issue yung sa tungkol sa kanya, doon sa infrastructure, meron na ng sagot. Sabi ko nga, may kopya na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan patawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating inimbestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Sir, parang malinaw for the public, ano bang difference ng work ng PhilGoc at saka ng BCDA? Yung sa BCDA, ito yung construction ng sports complex at mga dormitory. Yung sa PhilGoc, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa officiating, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets, yan, kasama yan kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi pa nabayaran. May mga allegation pong gano'n. Hindi ko sinasabing hindi binayaran, ha? Sabi ko may allegation. O yung kaldero, hindi ko alam. Tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan. Kasama ba sa BCDA yan o sa PhilGoc ba yan? Kaya po tayo may fact-finding. Sir, may timeline na ba kayo kung kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, yung mga dating opisyalis ng PhilGoc at ng BCDA? We're coming up with a list para sunod-sunod na kung sino yung papatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero na sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau, kasama natin mag-iimbestiga rito, ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit ang mag-iimbestiga nito. Grabe po mga ka-reaction. Gagawin po lahat nila para ikulong si Cayetano. Narinig ko na naman yung Marites pangalan ng babae yan Parang Petra no? So anyway, allegation na para Talagang sinira na po ni Matibag, tinibag na po niya ang reputasyon at dignidad ng NBI. Wala, talagang na po sila para mga sadista. Mga sadista sa kapangyarihan. Grabe. Ang nananakot ba yung sinasabi mo? Alam nyo, mandato ng NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Ilang bagay yan nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. By mutuo proprio, pwede yan, or upon a complaint, or upon direction from DOJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturing na rin nating reklamo sapagkat marami nagsasabi na yung PhilGoc hindi na subject sa auditing and liquidation proceedings. At kung maalala nyo, wala naman akong binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang yung PhilGoc, kailangan imbestigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaksyon na gano'n. Sir, sundutin ko yung tanong ni Sir Jan. Senator Pia Cayetano called your actions possibly contemptible. Your reaction on that? Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo'y nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato. At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Yung proceedings na yan ay ako ay tatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man. Pero sir, meron kayo isa po pong sinasabi, bakit hindi nyo na lang daw po investigahan quietly but kailangan i-announce na? Ano daw po bang intention?
May nagtanong po tinanong sa akin, so kailangan ko pong sagutin dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon, ano po. So kailangan po nating ipaalam. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao, may public interest, kailangan nating sabihin sa tao. Marami po tayong iniimbestigahan na imbued with a huge public interest. Matagal na nga po ito'y katanungan. Katunayan, this is a subject of a Blue Ribbon investigation by Senator Dick Gordon. Siya yung namumuno noon. Na ito'y nahinto. Hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. So, siguro may interest yung publiko kaya may nagtatanong sa atin. Ano po? Pero sir, kung may, sorry po, last naman, kung may gano'n na pananaw yung isang senator judge, are you ready, sir, to face that possibility ang ma-contempt bilang kayo ay haharap next week bilang testimony? Well, ano po ba yung mga rason sa contempt? Dalawang bagay yan, direct tsaka indirect. Wala naman po akong ginagawa yatang paglabag. Grabe po talaga ang gobyerno natin, mga kareaksyon. Si Matibag po talagang isang operator. Wala daw siyang nilalabag na yung kailangan ng sumunod yung Senado sa kanya. Diba, nakaschedule siya ngayon. Ay hindi, mandi na ako. Wala kayong magagawa, ako yung boss di ba? Nako, eto ngayon ang matinding plano nila, ha? Pakinggan po ninyo. Dito po magkakaalaman. Ito palagay ko, mga kareaksyon, may katotohanan po ito, ha. Pakinggan po ninyo to, mga kareaksyon, palagay ko may katotohanan to sinasabi dito ni Coach Oli. Palagay ko may katotohanan to, mga kareaksyon. Ako dito ako natatakot. Hindi ako natatakot para kay Sara. Alam niyo, mga kareaksyon, didiretsahin natin, ha. 101% Sara Duterte po ako, mga kareaksyon. Marcoleta. Pero wala namang pakialam si Sara eh. Kumbaga, bakit ako mamumroblema kung ma-impeach ako? Bakit ako mamumroblema kung hindi ako makatakbong presidente? Problema nyo yan. Problema ng bawat Pilipino yan. Na kung aayaan ninyo magpatuloy ang ganitong sistema. Ha? Kung aayaan natin magpatuloy si Bangag sa ganyang ginagawa. Pero ang tanong, mga kareaksyon, kahit mamroblema pa si Sara Duterte, kahit magwala pa si Sara Duterte, kahit maglupasay pa si Sara Duterte, kapag wala sa kanya ang taong bayan, walang magagawa. Ngayon, aayaan ba ng taong bayan o aayaan ba natin na kahit alam na nating mali ang ginagawa ng grupo ni Bangag, kahit mali ang ginagawa ng administrasyong ito, sa kanyang mga kalaban, ipakulong, gipitin, ihabla, ipakulong. Sabi ni Sara, wala akong problema. Kung ma-impeach ako, kung hindi ako makatakbong presidente, dahil wala sa aking mga kamay. Kahit sabihin pa niya na, hindi ako ma-impeach. Hindi, kailangan tumakbo ako sa pagka-presidente sa 2028. Ang binabangga po ni Sara Duterte, mga kareaksyon, yung mga makakapangyarihang oligarko. Ang binabangga ni Sara Duterte, mga Pinklawan, Dilawan, mainstream media, sina Marcos. Malaki ang binabangga niya kasi nga, binabangga natin. Kasi nga, alam nila na napakalaki po. It's a very high stake para sa kanila na kapag si Sara Duterte ay umupo. Kaya pinipigilan po nila yan. Ginagawa nila ang dapat nilang gawin. Ginagawa po nila ang dapat nilang gawin kapag hindi po natin ginawa ang dapat natin gawin para malabanan ang kademonyuan. Masasabi natin kademonyuan. Pang sariling interes. Ito nga, mga kareaksyon, nag-iisip ako minsan habang nagde-drive ako. Sabi ko, bakit tayo umantong sa ganito dahil sa kanilang pagnanakaw? Yun lang naman. Nagnakaw sila, ayaw nilang bumaba sa posisyon. Yun lang naman ang problema ng Pilipinas eh. Kung hindi sana sila nagnakaw at nilagay nila ang pera sa dapat paglagyan at ginawa nila ang dapat nilang gawin, bantayan, siguraduhin magawa ang mga proyekto, kaligtasan, yung mga pulis kailangan gawin ang kanilang trabaho para protektahan ng taong bayan, hindi may mga pulis na sila mismo ang nagbebenta o pumuprotekta sa mga pusher, adik, ganun. Meron pong ganyan, di ba, yung mga ninja cup? Pero, ang nakakatakot dito, mga kareaksyon, ay yung kapag hindi nakatakbo si Sara Duterte sa 2028.
At ito po mga ka-reaction. Naniniwala po ako dito sa sasabihin ni Coach Soli. Pakinggan po natin. Oh, eto ngayon ang matinding plano nila. Ha? Pakinggan po ninyo. Dito po magkakaalaman. Attorney, magsasama pa kayo ng kaso kay Vice President Sara Duterte given the findings? Meron na po, may nakapile na po tayo. Tapos? Waiting for the resolution of the Department of Justice. anytime po pwede natin siyang arrestuhin. Pag lumabas po yung resolution niyan, ipapile po sa court. So it will depend on that. Iyon ang matindi. Narinig nyo? Tanong, anytime pwede siyang arrestuhin pag lumabas ang resolution. Sabi ko sa inyo, alam nila walang mangyayari dyan sa impeachment. Humanda kayo. Ipa-fast forward ang mga warrant of arrest. Alam nyo, dati bulong-bulungan lang yung gagawin kay PRRD tsaka kay Bato. Pero tinuluyan nila. Ganyan din po ang gagawin kay Sara. At yan ang plano nila kay Bongo. Mapansin nyo si Bongo tahimik. Si Sara ganyan din. Ipapa-aresto na yan. Wala silang kapana-panalo dyan sa impeachment na yan. Wala silang numero. Malayo ang kanilang ebidensya. Panalo sila sa bulihan. Ano yung, sino muna yung tanong? Kasi kayo Ipapile ng ombudsman, sir. sa ombudsman. Ano pong ipapile na complaint? Nandun po muna tayo sa criminal case muna na pinailamin sa DOJ. So we are awaiting the resolution po. How soon? Well, depende po sa DOJ, but we are awaiting. We're praying na sana po lumabas na. Sir, di ba matagal na masyado bago maglabas ng resolution ng DOJ? Since last year pa na yung Ang tanong, how soon? Gusto niya mabilisan na. At sino magdidesisyon? DOJ. Alam naman natin ng DOJ, bata ni Bongbong Marcos yan. Bata ni Boying yan. Oh. Well, may procedure po sila. I cannot speak for their procedure. Attorney, hindi ba bad optics or bad option baka makasuwari makulong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga support? That is a political question that I rather not answer. Pasensya na po. Gano'n po ka-tiba yung mga ebidensya natin against VP Sara for her to be arrested? Wala pa po tayo sa arrested. Yung kailangan po muna may resolution po yung Department of Justice. And narinig nyo naman po kanina, we base it on resolution, Memorandum Circular number 20 ng DOJ that there is a reasonable certainty of conviction pati pinay sa court. Yun na po yung standard na sinunod po natin. Yun ang matindi doon. Diba? Parang sa kanya, pag lumabas yung resolusyon, liwanagin po natin ha, pag lumabas yung resolusyon, it is as if panalo na. Ganyan po mag-declare si Matibag. Ganyan din siya nag-declare ng pag-iimbestigahan yung 2019 SEA Games. Oh, malawakang daw anomalya yun. Oh, eto, pag lumabas na yung resolution, as if kulong na si BP Sara. Yan yung po kaliwanag niyan. Ito yung matinding takutan talaga. Kaya nga sinasabi ko, ako'y naniniwala na sinusubukan itong mga to eh. Kasi nakailang rally na po tayo. At sa tingin nila walang nangyayari. Nakailang rally na po, bulihan lang ang nangyayari, mananakot lang sila, babaligtad ng isang senador, babaligtad si ganito, di ba? Walang nangyayari. So susubukan ulit nila. Hindi nila mapapanalo yung impeachment. Hindi na rin sila makapagpadala sa ICC. Kasi galit na rin ang Amerika sa ICC. At planong buwagin yung ICC na yan. Akalain mo, si Trump pa ang magpapauwi kay PRRD, hindi po malayo sa katotohanan yan. Dapat na talagang buwagin yung ICC. Kaya ang gagawin nila, ipahuhuli na lang si Sara. Pero opinion nyo, pwede bang makasuhan ng isang incumbent vice president? Yes po, it was already settled in the case of Binay versus Carpio Morales. So, incumbent, tanong, pwede bang kasuhan? Yes, may nakahanda na siyang jurisprudence. Planado na po to. Planadong-planado na nila to. Attorney, ba't po nasama yung mga previous press conference ni Vice President Sara Duterte para doon sa threats niya kay... Well, those are all considered kasi sabi ko nga kanina, it's confluence of events. Lahat yan, it's not an ordinary threat. Titignan mo yung pattern of behavior po. Kaya kasama ko yun. Attorney, sino po yung binabanggit ninyo na meron na kayong... Hindi ko po pwedeng sabihin, narinig niyo naman po. Kasi po, it will bungle their investigation. Are you investigating the BPSPG? Hindi po particularly BTSPG, pero sinasabi ko po rito, we are already identified the individuals. Pero member ng AFP? Well, sinasabi ko nga po, merong mga member dyan ng AFP, merong hindi, pero wag nyo na pong pilitin na i-detalye natin dahil may investigation po. It's an open investigation case. Ano po? Yan, yung sasabi natin, talagang takutan po. Ito, ako'y magpapakita pa ng isang halimbawa, pero bago po tayo pumunta roon, na sa gusto niyang takutan na nangyayari,
Style ito talaga. I mean, sinasabi nila, maganda naman ang record ng NBI. Yes po, ako naniniwala doon. In totality, maganda po record ng NBI. Pero itong record ni Matibang, hindi po maganda. Diba? Kung sino-sino na lang ang iniimbestigahan, mapupunta tayo sa pag-aresto sa Vice President. And that's how desperate they are. Puntahan po natin ito, ha. Ito pa, isa pang kasuhan. Na-discuss po natin to, pero bigyan pa po natin ng lalim, ha. Sir, sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait lang, sir. Wait lang. Napagalitan siya. Wait lang, sir. Wait lang. Napagalitan, ano. Sige. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine Sea Games Organizing Committee, no? We in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. So, alam mo, ang tanong dito, ilan pa ang ipakukulong bago tayo kikilos? Ay, hindi po ito grave threat, ha? Ako'y nagtatanong lang. Pag pinakulong si Cayetano, pag pinakulong si BP Sara, anong gagawin ng INC? Anong gagawin ng Catholic Church? Anong gagawin ng mga Muslim? Anong gagawin ng KOJC? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Ikulong na lang lahat. Pag isisiwalat ang katarantaduhan ng flood control, ikukulong. Tandaan po natin ang kademonyohan. Hanggat hinahayaan, tinitesting po yan. Parang droga po yan. Hanggat nakakalusot yung droga, palalim ng palalim ang isang tao dito. Una, isang pitik lang ng droga. Maya-maya, araw-araw na. Maya-maya, kada 5 hours, nagdodroga na. Ganyan po ang kademonyohan. Wala po ako sinasabi na gagawa tayo ng kasamaan or illegal. Hindi po yun. Hindi po grave threat. Ako'y napapaisip lang. Tatahimik na lang ba tayo? Para hindi tayo ipakulong? Ako'y nagtatanong lang. Hindi ko po kayo inuutosang gumawa ng masama. Pero napapaisip ako sa aking sarili. Ilang pag ikukulong na Marcoleta? Diba? Ay nako. Ito, tingnan natin. Ay nako. So, ito. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong sitwasyon? Tingnan po natin. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na-point pa, presidente ng bangko. Pero wanted sa ko, di pa rin nakukulong. Diba? Kaya nga ang tanong ko sa inyo, hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong sitwasyon? Hanggang kailan tayo mananahimik? Diba? Gawin natin ang ating responsibilidad sa legal na paraan. Hindi po ako nagtatawag, uulitin ko. Pero kung kayo may social media, it's about time mag-ingay na kayo. Ngayon, kung kayo nag-iingay, doblehin pa natin. Kasi nakakalungkot po, kailan lang magkasama kami nito si Defensor. Sumasyat-syat pa kami. Yeah. Yung nag-donate at nakatanggap ng donasyon, ikukulong. Yung nagnakaw ng kaba ng taong bayan, laya. Magkano lang ang dinonate? Sariling pera naman niya. Samantalang sila nakabili ng jet, helicopter, ilang bahay sa Forbes. Nagdodroga pa. Laya. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong katarantaduhan? Alam mo, ako napapaisip talaga eh. Sa eleksyon po, mag-iingat tayo sa pagboto. Isang pagkakamali. Hindi ko po kayo sinisisi kasi marami nagsasabi. Nakikita ko sa Facebook. Binoto-boto nyo, tas magrarally kayo. Binoto-boto ninyo, tas magagalit kayo. Excuse me po, hindi ko binoto si Bongbong Marcos.
Pero hindi ko sinisisi yung nagkamaling bumoto kay Bongbong Marcos dahil nabudol. Ako yung nagpapaalala lang, mag-iingat po tayo dahil sa isang pagkakamali. Ang laki pong problema. Sino si Jinggoy, si Marcoleta, si Defensor nakakulong. Ito pa. Alam nyo, nung tinitingnan ko tong video na ito, ako maiyak-iyak. Nakakaiyak po tong sitwasyon na ito. Kita nyo yung tagpo ni Marcoleta at saka ni Defensor. Isipin mo kayong nagtitiis sa kulungan. Matanda na po si Marcoleta. Mga brad, matanda na po yung mama. Ikukulong pa. Delikado po yan. Buti nga ngayon medyo tag-ulan na eh. Pero yung summer, kung iinit sa loob. Hindi pa naman ako nakukulong. Pero alam ko yung pagdudusa niyan. Ang masakit niyan, wala kang kasalanan. Hindi ka nagnakaw. Private citizen, no? Kaya nga ako naniniwala. May plano INC. Naniniwala ako may planong gagawin ng INC. Hindi ko po sila pinangungunahan, ha? Pero ako po may nadidinig. At ako'y naniniwala na hindi hahayaang manaig ng INC ang masama laban sa kabutihan. Ulitin ko, hindi ko pinangungunahan ng INC. Pero ako'y naniniwala may gagawin sila. May nakaplano po. May nakaplano po. Hindi po maganda tong nangyayaring ganyan. Napakalungkot po. And kaya nga sabi ko sa inyo, sumingaw po ang plano ng gobyerno dito. Next is Sara Cayetano, Robin Padilla. Nakita nyo, mag-isa si Cayetano nagsasalita sa impeachment na may laman. Kaya inalis nila si Marcoleta eh. Si Robin may laman na sinasabi. Pero kasi iba yung abogado. Diba? Masakit po. Iyaan po ang kalagayan natin. Gising tayo mga Pilipino. Ang dapat na nasa loob ng korte, ang dapat na nasa likod ng rehas yung mga magnanakaw. Nabaliktad po. Kaya nga uulitin ko yung tanong. Sa mga sumusuporta kay Bongbong, hindi ba kayo nakukonsensya sa sitwasyon ngayon? Tag-ulan na po. May mga bahana. At lalala pa yung bahana yan. Ang taas na po ng kuryente, meron pang rotational brownout. Tapos babaha. Kapag hindi ka galit sa baha ngayon, bakit? Diba? Kayong makabongbong, kayong mga pinklawan, huwag po kayong papauto sa mga leaders ninyo. Hindi po lingid sa inyo na may nagnakaw sa flood control. Bakit saan-saan tayo nafo-focus? Yun na lang po ang pag-usapan natin eh. Diyan pa lang. May malawakang pagtatakip na po. Hindi ba kayo nakukonsensya? Susuporta pa kayo sa maling gawa? Sa mga Pilipinong nagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabay-sabay tayong manawagan sa Amerika na tulungan tayong makalaya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Let's go. na iligal na nakaditini sa ICC. Ito ang aking apela sa Presidente at Secretary of State ng Amerika. His Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Secretary of State Marco Rubio, Sir, I am an ordinary Filipino, and like most of the Filipinos, we believe in your resolve to dismantle the ICC. We believe that every country has the right to exercise sovereignty
and should not be interfered by any foreign power, may it be a country or a global organization. Sirs, we know for a fact that you have knowledge that our former president, Rodrigo Roa Duterte, was kidnapped in the Philippines and was brought to The Hague illegally. And now his detention is being legitimized by an international organization that has no accountability over the Philippines. Sirs, our government, the government of Bongbong Marcos, will not appeal to you because they cooperated with the ICC in bringing the former president to The Hague. Sirs, we are no longer a member of the ICC, yet our government cooperated and is still cooperating with the ICC in prosecuting what they believe are crimes against humanity. We, ordinary Filipinos, are appealing to you. Help us by any means to bring back our former president. Let's go, Donald Let Trump. him be tried here in the Philippines. Let's go. Let cases be filed against him in the Philippines, and let the Filipino justice determine his guilt, not a foreign country. Sirs, we believe in your resolve, and we believe that you will be capable of doing that. Discontent may not come to your attention, but should it cross your attention, the Filipino people, majority of us, will be very grateful to your administration and to the people of the United States of America if and when our president, our former president, Rodrigo Roa Duterte, would be returned to the Philippines safe and secured with the help of a very dependable ally, the United States of America. Thank you very much, and mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Amerika. Breaking news, Mayor Baste papalit kay VP Sara Duterte. Yun. Mga banateros, hawakan niyo muna mga upuan ninyo dahil may matindi tayong balita ngayong araw na ito. Hindi to basta haka-haka lang ha. Dahil sa likod ng balitang ito, may galawang at usapang nangyayari sa likod. At detalya natin ito ngayong araw na to, ididetalya natin ito upang marinig ng publiko. Si Mayor Baste Duterte na matagal nang tahimik sa national scene, ngayon ay biglang umarangkada, biglang sumabog, nagpakita ng tapang at talino. Inamin na inaayos niya ang mga parallel group. Sisimulan niya at sabi nga niya sa kanyang spets, nandito ako. Para pangunahan, nandito ako. Maaari ninyong kausapin. At sa higit sa lahat, tumayo na siya bilang isang tunay na leader. At kung titignan ninyo mabuti parang bumabalik ang estilo ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diretsahan, walang takot, walang atrasan. Pero ito mas matindi mga banateros. May mga usapan kami sa pribado. At hindi ito biro. Naku po. May mga indikasyon na kung sakali may mangyaring hindi inaasahan kay VP Sara Duterte, alam na, posibleng si Baste ang susunod na lalaban at sasalang. At dahil sa mga galaw na ito,
Kinakabahan na ang tagal Malacanang. Nangangatog na. Kaya magdedemanda na naman ang mga walang niya. Taga mga ka-reaction, kailangan si Mayor Baste laging ready kasi kailangan natin no? Kumbaga sa parang gustong ikulong si Sara Duterte Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.